Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan natin ngayon ito pong sa Senado, no? Lockdown po ang Senate ngayon. Si Senator Bato de la Rosa biglang napasugod kanina, buwis kalayaan. Ang tanong nga saan kumuha ng lakas ng loob si Senator Bato de la Rosa kanina nagpakita doon sa Senado. Gayong alam niya na siya ay dadamputin. Unang-una, gusto ko lang linawin sa inyo, ah, wala hong warrant of arrest pa ng mga oras na yon na opisyal na nilalabas o kinukumpirma ang gobyerno natin. Pangalawa, ito ho kasi ay dahil po sa kadaldalan ni John Vic Remulla na wala namang warrant of arrest. Di ba? Yun. Ngayon, ang nangyari ho, no, sa kanyang sinasabi na walang warrant of arrest, unang-una dapat hindi niya sinasabi ng walang warrant of arrest. Dapat sinasabi niyang meron. Alam niya hong meron kasi. Alam niyang meron ho talaga. Dahil ang ICC hindi ho magko-confirm yan kung meron o wala. Secret na ang paglalabas nila ng warrant of arrest. Ang gusto mangyari ni John Vic dito, bumida na naman ang impacto. Ang problema, yung group effort niya ngayon, no, ibahin niya si Bato dahil si Bato masyadong nervyoso. No, baka nakalimutan niya, general yan, graduate ng PMA. At saka sanay ito sa galawang patago-tago sa jungle survival nila. Sanay itong si Bato de la Rosa sa ganyang taktika. Alam din ni Trillanes yan. Di ba hindi nga nila mahagilap? Panay lang ang sabi na nasa Davao. Laki ng Davao ha. Is it Davao City or Davao Region? Hindi lalong lumawak yung lugar. Di ba? Now, ang isang dahilan ng failed arrest dito ay lack of coordination. Nasaan ang sinasabi niya ng mga nakarang oras kahapon na they are preparing for a dragnet. Dragnet ha? Entrapment against Bato de la Rosa. Hindi nga sana makakarating ng Senado yan eh. Kung doon pa lamang sa Macapagal Boulevard, hinaharang na nila yung mga sasakyan. Chini-checkpoint na nila. Diba? Kaya lang ang problema nga, walang coordination. Ngayon, pag malapit na ho kasi yan dyan sa Senate at ang dahilan naman ni Bato de la Rosa, I will be performing my duty as the Senator of the Republic. Apparently, hindi po yun pwedeng pigilan. Okay? Pero kung mamasya lang siya, which is pwede naman sana nilang tiyempohan yan sa ibang araw eh. Not necessarily today. Binulabog nila parang mga gago. Itong mga taga-NBI. Gago rin itong si John Vic. Sana nag-usap-usap sila. Kanya-kanya sila ng babidahan eh. Kanya-kanyang pasikatan. Hindi ko alam kung sino magbibigay ng reward sa kanila eh. Di ngayon, failed na uwi tuloy ngayon sa lockdown doon sa Senado. Tapos sinabi pa nito ni John Vic, which is true, tama itong sinabi niya rito, na the warrant of arrest of Trillian, that Senator Trillanes holds is a correspondence by the ICC to the PCTC. However, we are not part of the treaty. We are affording Senator De La Rosa due process by waiting for the Interpol to serve notice to the PCTC. As far as the DILG, what Senator Trillanes has in actionable document. Diba? Hindi nga po sila kasi dapat rumatyado sila Trillanes. Dapat sana hinintay nila talaga ang Interpol. Tandaan nyo, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Meron lamang silang jurisdiction dito hanggang dun po sa mga kaso na naisampa sa kanila at iniimbestigahan nila bago pa tayo maging opisyal ng nakakalas na sa kanilang sa ICC. That was in 2019, March 18. Yun lang. Ngayon, pagdating diyan sa mga request ng mga ganyan, that is only dependent only on the
cooperation by the government with the ICC. Hanggang ganun lang yun. Wala tayong obligasyon. Ang pag-i-implement ng kanilang warrant of arrest, wala na rin po tayong obligation. Kaya nga po nilinaw na rin po yan natin dati sa nauna nating mga contents about dito kasi sinasabi nila ba to, I'm waiting for the ICC warrant of arrest na yan and I'm going to question before the Supreme Court. Sabi niya. 'Di ba? Pero ito nga ho ang mga tagapagturo ng batas sa mga naging justices ng ating Korte Suprema. And si Ruben Carranza, pareho rin naman po silang nagkakaisa gaya ng sinasabi ko. As long as idadaan ang warrant of arrest, again, hindi ko sinasabing invalid ang warrant of arrest ng ICC kasi ito po ay nag-uugat doon sa valid cases na nahawak nila laban kay Digong at saka dito sa mga cohorts niya. Yan na ba to? Kaya lang ang problema, hindi lang natin ma-implement na ang sasampa rito at magsasagawa ng panguhuli ay ito pong CICC. Hindi na po pwede yun. Now, ang sabi po rito ni Professor, if you look at the first two, those two require a state act and a state cooperation with international organizations, which is why there is some mention of Interpol. But if you look at the IHL law, there is a provision there which refers to a surrender. So that is a possible option. Okay, what she was talking about is the international humanitarian law. Sa international humanitarian law, sinasabi kasi doon, kung sakali ang isang tawag dito, akusado, may kasalukuyang iniimbestigahan na, let's say Filipino, no, or foreigner, no, na nandito sa Pilipinas, no, pero nakagawa siya ng mga kasalanan na covered ng international humanitarian law at saka ng Rome's Statute o ng ICC, ay iniimbestigahan na daw o pinipersecute na ng foreign countries o kaya naman ng international tribunal, in this case kay Bato at Digong, ICC. Ang sabi doon, hindi na daw po natin kailangan, sabi ng international law, humanitarian law, batas ng Pilipinas, hindi na raw po tayo magsasagawa ng sariling investigation. Ang gagawin na lamang daw po natin, ipauubaya sa kanila. At kung sakali naman na huhulihin na yung tao, sabi, it's either we cooperate, surrender. Pag surrender po, cooperation ang katumbas nun, or extradite. Doon sa extradite, yung second na sinasabi ni Prof, ay ang ibig sabihin nun ay nakalagay doon na depending on the existing laws and treaties. Kasi ang extradition, kailangan meron kang kasunduan sa kabilang bansa na humihingi sa inyo na padala mo naman sa amin yung hayop mong kababayan na may kasalanan na malaki rito sa aming bansa. It's a state-to-state transaction. Ganun yon. Kaya may extradition. Katulad kay Eloy Boris. 'Di ba? Meron tayong extradition treaty with the UAE. So po pwede yun. Sa Amerika naman, meron tayong ganun din. However, wala naman tayo ron sa Czech Republic. Pati sa France, wala rin tayong extradition treaty sa kanila kung di nagkakamali. Pati sa Portugal. Pero gusto nila na meron ng extradition treaty sa Pilipinas. Pero Pilipinas pala, overprotective. Hindi pala natin pinapansin yung kanilang mga kahilingan na magkaroon ng ganyang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Bakit kaya? Okay? So yun ang binabanggit dito ni Professor. Okay, kapag international tribunal ay surrender. Ang gagamiting proseso, cooperation.
kapag extradition, isang bansa ang humihingi sa isang mamamayan natin o kaya dayuhan na nagtatago rito, no? Titignan natin kung may extradition treaty tayo with that country, requesting country. Kung meron, tignan natin yung batas natin. And recently, naglabas na ng paglilinaw dyan ng Korte Suprema. At hindi nga dapat tatagal ng higit sa 4 na buwan ang proseso, including the appeal before the Court of Appeals. Hanggang Court of Appeals lang yan, diakit ng Korte Suprema, base ron sa ruling na binanggit ng Korte Suprema. From my perspective, however, because I teach constitutional law, particularly the Bill of Rights, unfortunately, despite a diligent search, there really isn't any process at the moment which allows our courts to intervene in order to either receive and validate an arrest from the ICC. Okay. So the provision that you cited under our Bill of Rights refers to the requirement of a search warrant or a warrant of arrest coming from our own From a local court. from our own courts. Yeah. So I think one theory that's being pieced together is that so long as it is through Interpol and we have Okay. obligations in relation to Interpol, then that is something that then the warrant is something that can be served here. Okay, so yun ho, maliwanag. Magiging enforceable. Hindi niya sinasabing invalid ang ICC warrant of arrest. Still, it remains valid and implementable as long as idadaan ito sa Interpol. Yun nga yung malaking pagkakamali ni Tatay Digong. Hindi niya inalis ang Pilipinas sa membership sa Interpol. Kaya ngayon, si PBBM nakatali ang kanyang kamay sa pagpapairal ng rule of law. 'Di ba? So kailangan as long as dumating ang Interpol dito, kailangan itong i-implement ng gobyerno. Or else, another dereliction of duty yan pag hindi nila ginawa. 'Di ba? Okay. So, ay nako. Lokon John Vic ito. Ito nga, kanina pinakikita ni Trillanes yung dala niyang warrant of arrest. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Interpol! Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Hindi niyo pa rin po ba naintindihan yung pinaliwanag ko kanina, Montreal? Paragi ko ho, balikan niyo na lang uli yun. Okay, yung video ni Professor. Interpol sa mundo! Warrant, ito yung warrant. Okay? ICC warrant. Okay? Tol, yung camera paalisin tayo rito. Kasi gobyerno. Ha? Iba to kanina. President, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko naman yung biyay. Niresling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Kaya naman nagkasugat-sugat ang kamay ni Bato de la Rosa, sumubsob yan kanina, doon sa hagdan. Bukod sa sumubsob, sa taranta niya, yung mga nahahawakan niya na yung mga bakal doon sa gilid ng pintuan, like yung sa doorknob, yung nakausli. Oh, mga nahahawakan niya yun. Natural talaga, susugatan ka nun. Langya. Kung makita niyo lang yung tuli ng takbo ni Bato de la Rosa. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun lang yung BI. Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami.
Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok sa teacher? I am a senator of this republic. Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako. Tama naman siya doon. Sir, para makabuo ng numbers po. I am the Senator of the Republic. Kapag hindi ako nagpapasok, nahanap niyo ako, sumusweldo. Di ba? Tama naman siya doon. Hindi kasi ganito, bawal pong harangin ng isang senador na gagampanan yung kanyang trabaho. Maliban na lang kung magpaharang. And that's the very reason kung bakit ho si Senator Bato de la Rosa panay ho kanina, pagsayad pa lamang o pagbaba pa lamang ng paa niya no, diyan sa Senado. Malamang may nagsabi ng boss, nandito yung mga bisita mo. Yung mga taga-NBI huhulihin ka. Kaya ho, ayun na, nagpatintero na ho sila kanina. Feel the breeze, press the gas, chasing rainbows by. Happiness is mine in my own life. How far the road, how wide the heart. Could move my Nabula mo ako sa will, NBI, a brand new. So I sail for you. Oh, so Takbo. I brave the blue. Oh, so I will chart the stars. Won't you guide me through? Oh, I'm Okay. chasing endlessly my life. Tingnan nyo, naka-ano siya, nakabalat na sapatos siya kanina dyan. Oh, hindi niya inaasahan yan na magkakaroon ng ganyang habulan. I'll be roaming till the Gago kasi to si John Vic, panay ang tirada ng walang warrant of arrest eh. Nagpakita tuloy. end of time. It's only you. This racing heart Yan, belongs may to the sutkog dyan. sky. Here I Pak! go, so I follow. I'm thanking you. Always dreaming so high. Pagod na yung mga taga-NBS. So I sail for you. Oh, so Gabi ba to? Tabi-tabi, may snatcher! May snatcher! Ilan mahuli kalbo, no? Won't you guide me through? Oh, I'm chasing endlessly my life. I'll be roaming till the end of time. So Kaya nga inaabangan siya sa labas ng Senado sabay aresto. Hindi ho kasi po pwede sa labas na ng Senado eh. Merong certain number of kilometers na distansya. Okay? Hindi po pwede pagka nandun na yung nandun sa malapit, hindi ho po pwede yun. Maski members ng House of Representatives, again, yan hong ganyang klaseng patakaran, ugat yan bilang proteksyon sa mga mambabatas natin. No, dahil dun sa nung nangyari nung panahon ng martial law, 'di ba, dinisolve yung Senado at Kongreso, tapos may mga instances na pinaguhuli din yung mga mambabatas na kalaban ng presidente noon. Yan. So ginawa silang protektado ng 1987 Constitution. Kaya lang kanina diyan, 'yun ang problema, walang coordination. Dapat hindi nagpunta ng Senado yung mga taga-NBI eh. Dapat along the highway pa lang. Bago dumating dyan si Bato de la Rosa, naglatag na sila ng dragnet operation. May mga checkpoints na sila. Eh wala yung 10,000 cops ni John Vic at tipong palaging kunwaring huli sa balita. I chase the light, so I Yun na, nakapasok na. roll down the window, feel the breeze, press the gas, chasing dreams with ease. A Again, solo NBI yan. highway, still so sweet, music blasting, can't be beat. Facing the Sakya, may wind, humarang chasing yun. rainbows Tinulak. by. Happiness is mine in my own Ang ina, life. grabe manulak. How far Oh. the road, how wide the heart. Good moves my will, a brand new. Bagsak, mukhang taga-NBI yung bumagsak eh. Ang lakas manulak nung galing sa loob na taga-Senado. Di ba? Balik natin yung kanina. Lahat yan, trabaho ng senador. Pati tumakbo. The worst government
Kaya nga, Mr. President, PBBM, ba't naman ganito yung tauhan yung kupal magtrabaho? Nakakahiya, grabe. Siya naman yung, ano doon, ayaw lumabas. So Senator, kayo kino-confirm nyo hawak ng NBI ang warrant of arrest ng ICC para kay Senator? Nakakatakot kalaban si Trillanes, ano po siya? si Gloria Arroyo, di niya inatrasan, di niya sinukuan yun hanggang wala sa pwesto. Tapos itong mga Duterte, di ba? De La Rosa. Yes. Yes. At so pero yung nga sir, ulitin Anong ko bakit role mo? kayo kasama, anong role Okay. ninyo nagagalit dahil bakit may kasama yung Kaya NBI? pumunta dito dahil personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Yan ang dito. So yung commotion kanina, sir, Kasama kayo sa commotion kanina sa basement yung na-wrestle daw ng mga tao ng NBI sa Senator De La Rosa para pigilan umakyat. Wala ko doon. Eh kung nandun ako, di nagapos na yan. Sir, ano po pinapakita yung warrant kanina, sir? Sir, pwede pakita yung medyo nagtuto na kanina dito. Ipapublic na yan ng ICC. Sir, regarding sa kaso Sir, ito yung warrant of arrest na hindi, ito yung hindi public warrant of arrest, yung sekreto lang na may warrant of arrest. Ano na yan? It's now publicized. Yes, make. So pag sa yung NBI pag dinampot dito, dahil diretso na sa airport? Meron tayong batas kasi, yung Republic Act 9851. Alagay doon, the government authorities may surrender him. Di ba? Kung merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal. Okay. Yun ang ginagamit natin dito. So pwede pang ayusin yan ngayon, sir. Ihabol today. Sir, pahabol. Sir, paano Hindi na why natin are you here? Hindi na natin papalabasin yan si Pero If sir, you are hindi not kayo there, palalabasin. why are you here? Kayo din daw hindi pa lalabasin kasi Andito ako dahil nag-request si Bato publicly, national TV, nasamahan ko yung mag-aaresto. Nandito ako ngayon. You have the warrant, sir. You have the warrant. Yes, pinakita ko na kanina. Okay, sir. bakit daw po kayo nandito? May warrant. Yung ICC, sir, may warrant. Dapat po. Sir, ipapaserve na po ngayon, sir. Sorry sir, kayo, kasama po kayo sa team na magsiserve ng ICC warrant. Can you clarify sir? Personal request ni Bato na samahan ko daw yung pagka-arrestuin siya. Nandito ngayon na arrestuin siya. Sino Sorry. Yan si Trillanes, yan ang hindi corrupt na tao, di ba? Talagang may paninindigan. Oh. po yung That's kasama why I'm natin? here. Diba? Yung NBI, arrestuin siya. Yung binabanggit niya kanina na batas, yung Republic Act, yun yung International Humanitarian Law. Yan. NBI by virtue of the ICC Yun explain ko warrant, sir? kanina. Sir, pwede makita yung warrant, sir? Pwede yung Ito yung warrant. Ito yung warrant. Okay? ICC warrant. Okay, ngayon siguro ho mga ka-DDS, no? Ang pinakamaganda ho dapat na siguro tanong dito sa atin ay what's next? 'Di ba? Ano yung kasunod? Oh. Well, dahil po ngayon ay naglabas na ng warrant of arrest ang ICC, no? At talagang ayon na nga kay John Vic, hinihintay na lamang ditong dumating ang Interpol. Actually, pagdating ng Interpol dito, ang magsiserve po ng warrant of arrest na yan, wala hong iba. Ha? Kung hindi, itong PNP rin natin, yung PCTC ba yun? Oh. Tsaka itong PNP natin, meron tayong selected people na umaakto bilang mga Interpol ng Pilipinas. So pag gaya kay Duterte, di ba? Pag huli sa kanya, that's valid. Yung ang sinabi ng professor, kailangan ito ay idaan sa pamamagitan ng Interpol. At ang Interpol na yan, nahuhuli rito, Pilipinong Interpol. Ang korte daw, it's a waste of time, sabi ni Carranza, na mag-review. Kasi mismo yung International Humanitarian Law, hindi naman inaamyendahan ni Cayetano. Ang nakalagay doon, surrender. Kasi ang sinusurrender, ito yung hindi estado ang humihingi, kundi International Tribunal. Malinaw yung batas na yon. Actually bago pa ho tayo mag-ratify ng ICC, bago pa tayo maging member doon,
Nauna na tayong nagkaroon ng international humanitarian law. Oh. Nauna pa yan. Alright, meron na papakita sa inyo. Ito ha, yung sa warrant of arrest. Kaka-PM lang sa akin ni attorney. Teka, hey, where is it? Here we go. Yan o. Sabi rito, just an hour ago, ICC unseals Bato arrest warrant. Okay, so 16 page ito, itong ng warrant of arrest niya. Na ma-access, meron link yan. Anong petsa pa to? November 2026. November 6, 2025. Ito yung link. Puntahan natin yung link. Ito na yun, yan sa ICC. That's the website, icc.cpi.int. Tapos, ito naman, i-click, pupuntahan nyo lang itong download English. Then, mapupunta kayo sa PDF file na yan. So, ito ho yung hawak ni Trillanes. Na sinasabi naman ito ng loko-lokong si John Vic, this is just a communication and nothing is enforceable. Pero ito din naman na yung hawak ng TCTC nung sa transnational crime. Ayan issues a warrant of arrest for Ronald Marapon de la Rosa.